Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa ating paglibong iyon ng banal na misa, marapat lamang magpulit magsalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. At lalo't higit ating ipanalangin ang patuloy na pagpapahayag at pagtuturo ng salita ng Diyos, ng katisismo sa lahat ng mga dako ng daigdig, lalo't higit sa ating bansa. Alahan din natin ang lahat ng mga gumaganap ng tungkulin nito, lalo digit ang mga hari at mga katekista. Ano bang lalo tayo maging marapat, makisat, makibahagi sa banal na misa? Kami hingi ng kapatawaran ng lahat nating mga kasalanan at pagkukulang. Sinugod tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Duwating na tagapaganiyaya mga makasalanan magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ka sa kanan ng Diyos sa maparipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw lumikha at tagapamahala ng tanang umiiran. Tunghayan mo po kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon, hindi ako naghimagsik, ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din, nang luran nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit, at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang maghablas sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang poon mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bawat taludtod ng salmo ang ating itutugon, kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto ay doon inilabas, nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula noon ang lupaing Huda ay naging dakong banal, at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Hordan noon ay humimpil. Maging mga bundok katulad ng tupa ay pawang nanginig, pati mga burol nanginig na parang tupang maliliit. Ano ang nangyari at ikaw, o dagat, wala ng dalawian? Ikaw naman, Hordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara, at ang mga burol natakot na parang maliit na tupa. Ikaw, o daigdig, ngayon ay manginig sa harap ng Diyos. Dapat kang matakot sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Siyang sa dalisdis ay nagpapabukal ng saganang tubig, at magmula roon ang tubig na ito ay nagiging batis.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang kainin. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman niya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa, at ipapakita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayo ang Panginoon At sumaiyo ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus kasamang kaniyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi man ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kaniyang mga alagad. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwi ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit umharap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. Lumayo ka, Satanas, ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kung hindi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, kung ibig niyo mang sumunod sa akin, bimutin niya ang ukol sa kaniyang sarili,
pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ngayong linggong ito, ika-24 na linggo sa karaniwang panahon, pinaanyayahan tayo ng Panginoon Diyos at pinaalalahanan na tanggapin at ganapin ang ating atas na gawain na ipakilala si Kristo at ipahayag ang mabuting balita ni Kristo ng pagliligtas. Ang bilin na ito ni Jesus ay hindi bilin sa mga tagasunod lamang niya, sa kanyang mga apostol. Hindi. Ito'y tagubilin niya para sa lahat ng binyagan. Sa pagkasabisa ng sakramento ng binyag, tinatanggap natin, inaangkin natin ang responsibilidad na ipakilala si Kristo at gayon din ang pagliligtas ng Diyos. Napakatagal ng utos ni Jesus sa kanyang mga alagad. Dapat patuloy na ipinapalaala sa atin ng banal na kasulatan, sapagkat napakahalaga ang ipahayag si Kristo, ang pagliligtas ni Kristo, sapagkat ang kaligtasan ay para sa lahat ng nananalig at sumasampalataya kay Kristo. Walang paraan ng hindi sumasampalataya ay maliligtas, sapagkat hindi niya tatanggapin na si Kristo ang kaniyang tagapagligtas. Kaya ang palaala na ito ni Kristo ay kinakailangan at lubhang mahalaga, sapagkat ito ay magiging batayan ng ating pagkakamit ng kaligtasan. Kaya nga, ang pagiging binyagan ay hindi upang tayo'y maging Kristiyano lamang, upang tayo'y maging Katoliko lamang, kundi ang pagiging binyagan ay pakikibahagi sa atas na gawain ni Kristo, upang ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya't napakahalaga sa sino mang sumusunod kay Kristo, sa sino mang Kristiyano na nababatid niya ang atas na gawain na ito ni Kristo, sapagkat ang kaligtasan ay para sa lahat. Hilingin natin sa misang ito na may alalahanin natin ito lagi, upang sa gayon higit na maraming tao ang makabatid na walang ibang hinahangad ng Diyos kung hindi ang kaligtasan ng lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay, nilibing, nanawag sa kanoroon ng mga yumawa, nang may 3 araw na buhay na maguli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbubula pa rin dito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pananalig at pagtitiwala kay Kristo. Halina, ipanalangin natin ang isa't isa
ng bawat isa'y makabahagi sa pagliligtas ni Jesus sa atin. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo kami. Pakiuli. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang banal na Papa, mga obispo at pari, ay maging mga saksi ng buong pag-aalay ng sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa Kanyang sambayanan. Sila'y maging daluyan ng awa at pagpapatawad ng Diyos para sa mga makasalanan at naliligaw ng landas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway hanguin ng poong may kapal ang sangkatauhan mula sa pagkamakasarili, kawalang pakialam at pagkahirati sa mga pita ng laman at akayin sa pagsisisi, pagbabalik loob at makalangit na buhay at pagpapahalaga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway patatagin at pasiglahin ang salita ng Diyos, ang apostolado at misyon ng ating mga katikista upang patuloy silang maging tagapagpahayag at tagapaghatid ng aral ni Kristo sa mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway tayong nagdiriwang ay pagkamti ng Diyos ng pusong mapagpatawad at bukas lagi sa mga kapatid nating nagnanais magbagong buhay. Naway ang ating mga mumunting gawain ng kabutihan ay mag-akay sa atin sa kaganapan ng buhay. Ipagkaloob nawa ang ating mga intensyon sa misa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ikaw, Diyos amang lumikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maya-alay. Mula sa lupa't bunga ng aming paggawan, tinapay nito, para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, O Diyos amang lumikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maya-alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong banal na Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Ang lahat po ay bagsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating hain paghandog ng sarili kaysa ni Kristo ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong dinggin ang aming mga pitaya at paunlakan mo po ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ang karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin sa Diyos ang inyong puso at diwa
Tinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoon. Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama naming pasalamatan. makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iran. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa po namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunlas ang katauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na kailangang mabuhay kami sa iyo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, gawin pong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga ragad na sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga ragad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang mga ginagawa po namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay kuling pagkabuhay ng iyong bugtong na anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan na Espiritu Santo. Ang malingapin mo po ang iyong banal na simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ang aming Obispo, at ang lahat ng kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang paghahanda sa pagtanggap kay Kristo sa banal na pakikinabang, awitin ang panalangin itinuro niya sa atin. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan at aksidente, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong banal na kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa.
Ito ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad tayong inaaniyahan sa kanyang banal na piging, Panginoon. Hindi Ikaw ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo po sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiran sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Isasagawa po natin ngayon ang second collection para sa ating patuloy na pagtulong sa mga pangangailangan ng ating mga matatanda, Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan.
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.